Margaret's POV. Napapikit ako sa ligayang nararamdaman ko. Patuloy lang si Daniel sa ginagawa sa akin at di ko alam ang gagawin ko. Ang puso ko parang pulot na sasakal habang kinukuha niya ako. Ang sakit ng lamunan ko kahit di ako sumisigaw dahil pinipigilan ko mapasigaw at daing ko na sa tingin ko mas kinatuwa niya. Nanlalaki ang mga mata ni Daniel sa akin habang sumisigaw ng mahina't nakapikit sa harapan ko. Oh my babe! Ito ang pagkalawang pagkakataon namin ngayong gabi. At ang aking katawan ay nakakaramdam ng sakit, ngunit mahal ko ito. Gusto ko kung paano tinaboy ang aking katinoan. Dinadala ako sa isang kalangit na pakiramdam na hindi ko alam mararating ko. Nanlaki ang mata ko na maabot ko ang pangalawang beses ko. Patuloy pa rin siya sa akin at ayaw tumigil. Sobra ng kasiyahan at nabubulag ako. Daniel! Hindi ko naman malay na papasigaw na ako sa kanyang pangalan nang siya'y tumulak sa huling pagkakataon. Pareho kami naghahabol ng tingin, hindi makapagsalita, at dahan-dahan niyang inangat ang mukha niya, tinitigan ako. Ayos ka lang ba? Minulat ko ang aking mga mata at ngumiti. Oo, ngumiti siya at dahan-dahang umagwat sa akin. Daramdaman kong uminit ang pisngi ko na makita ko, nakatitig siya sa nakuha niya. Naiyang napapikit ako pero pinigilan niya ako. Napalunok na lang ako at umiwas ang tingin. Nahihiya pa rin ako. Oh no! No, you can't be shy after what I did, Margaret. Ang ganda-ganda mo. Napalunok ako. Pinupuri niya ba talaga ako? Really? Pagkatapos ng ginawa natin? Humiga siya sa tabi ko at kinumutan ang katawan namin. Hinagpos pa niya ako. Pinatong niya ang kamay sa tiyan ko. Hinahaplos ito. Nilagay niya ang mukha niya sa balikat ko at bumulong. Can we have a baby? I know it's too much to ask after kong hilingin sa'yo ang privacy ng private life, but I still want to make things work with us. Besides, we're married. Dahan-dahan ako napatingin at napalingon sa kanya. Masakit ang katawan ko at pakiramdam ko. Hindi ako makakalakad bukas, pero okay lang. As long as it's Daniel, okay lang. What can you say? Tanong niya sa pagitan ng maliliit na hagka na binibigay niya. Pwede naman tayong magka-baby, kahit kailan mo gustuhin. Tiningnan niya ako at gumiti siya sa sagot ko. Naramdaman ko naman ang pagwala ng puso ko dahil sa naging ngiti niya. Thank you for giving yourself to me. I promise I will make you feel special. Hindi ako nagsalita. He will make me feel special. Masakit sa akin pero gusto kong matutunan. Niya na akong mahalin. Kaya't sa ngayon titiisin ko na muna. Marahan kong hinaplos ang pisngi niya. Di mo naman ako iiwan, di ba? Agad siyang umiling. Hindi, Margaret. Mangyayari lang yon kapag namatay na ako. Kahit naman pag bumayari ng iba ang puso ko, alam ko naman ang responsibilidad ko sa'yo. Lalo pat ako ko ng pinakamahalagang bagay na iniingatan mo. Makahulugan siyang tumingin sa akin. Hinawakan ang kamay ko. Napasiksik ako sa kanya at saka pumikit. Naramdaman kong hinagkan niya ang noo ko, kaya kahit papaano'y napangiti ulit ako. Makakontento ba ako na kasama ko siya? Kahit iba ang mahal niya? Sa tingin ko, hindi. Gusto kong mahalin niya ako dahil bilang isang babae. Deserve ko yon. Sa kabilang banda, ramdam ko ang sakit ng katawan ko kinabukasan. Di ako makagalaw sa kama. Para akong sinagasaan. Ilang saglit pa bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Daniel na may dalang tray at may namang pagkain. Naupo siya sa tabi ng kama paharap sa akin. Masakit na masakit ba? Napanunok ako at marahang tumango. Bumuga siya ng hangin at mas tumapit sa akin. Iniangat ko ang mukha ko nang bahagya niya akong ibangon. Nilagyan niya ng una ng headboard at tinulungan akong sumandal. Let me feed you. Sabi niya na kinagulat ko at agad akong umiling. Hindi na, kaya ko naman. Umiling rin siya habang seryosong mukha. Ako may gawa niyan sa'yo kaya kailangan kitang alagaan. Natigilan ako. Nakikita ko sa mga mata ni Daniel hindi yun ang nasa isip niya. Hindi niya ba naalagaan ng ex niya kaya't ginawa niya to sa akin ngayon? Gusto ko maiyak sa naisip ko pero sunod-sunod na lang ako lumunok para pigilan ang sarili ko. Say sabi niya habang nakaabang sa harapan ng bibig ko, ang kutsara na may lamang sopas. Dahan-dahan kong binuka ang mga labi ko. Nilagay niya sa akin ang pagkain na agad kong inuya. Tinitigan niya ako. Okay bang lasa? Pasensya na, binili ko lang to kasi hindi ako marunong magluto. Ngumiti ako at tinanguan ko siya. Okay lang, masarap siya. Talaga? Tumango ako. Kain ka rin. Mamaya na ako, kain ka pa. Nagkwentuhan kami habang tinutulungan niya akong kumain. At nang matapos sa ganyang nilapag sa bedside table ang tray,
at bowl na wala lang laman. Binigyan niya ako ng tubig na agad kong ininom. Tumayo siya. Lagyan ko lang ng tubig ang bathtub para makaligo ka na. Hindi na. Agad na tanggi ko. Ako na lang. He stared at me. You can barely move, Margaret. Ako nang bahala. Stay here and let me care of you. Napabuntong hininga na lang ako nang talikuran niya ako at pumasok siya sa banyo. Tinawagan niya ang pangalan ko. Alam niyang ako ang inaalagaan niya pero bakit pakiramdam ko? Hindi para sa akin ang pag-aalala niya. Nakatulala lang ako sa kawalan habang kung ano-anong pumapasa sa utak ko. Maya-maya'y binalikan niya ako. Inalis niyang kumot sa akin kaya tumantad sa kanya mga binti ko at katawan na natatakpan lang na medyo makapal niyang t-shirt. Dahan-dahan niya akong binuhat, hindi na ako nagreklamo. Hinayaan ko na lang siya at salip na magprotesta, kinawit ko mga braso ko sa batok niya habang tinititigan siya. Pumasok siya sa banyo at maingat ako nilapag sa bathtub na may maligamgam na tubig. Di rin ako nagprotesta na tanggalin niyang suot kong damit kaya dumako sa kanyang paningin ang lahat-lahat. Malinaw na malinaw ang tubig kaya naman kita niya ang lahat sa akin. It's swollen. Naramdaman kong pag-iinit ang pisngi ko na sabihin niya iyon habang nakatitig sa kasangga ko. Nang dumako sa mukha kong paningin niya, ngumiti siya tinagka ng noo ko. Tumayo rin siya kaya tingala ko siya. Clean yourself. Dito lang ako sa labas ng banyo. Tawagin mo ako kapag tapos ka na para mabuhat kita pabalik. Tinanguan ko lang siya at ginitian. Na makalabas siya ng banyo, napatuloy na ako sa nakasaradong pinto. Mariin kong pinikit ang aking mga mata. Daniel, sana lang para sa akin talagang pag-aalala mo. Sa kabilang banda. Ilang araw nang lumipas mula nung kinasal kami ni Daniel. Masaya ako dahil maalaga siya at di ko kailanman naramdaman na napilitan lang siyang pakasalan ako. Masaya ako dahil kahit papaano, nagago ko siya mapangiti at ganon din siya sa akin. Hoy bruha, anong hiningisi-ngisi mo dyan? Masaya kang punuan ng emergency room? Ha? Papairap na tanong sa akin ni Alex. Mahina lang akong humagikik tsaka sanilid sa bulsa ng uniform ang mga kamay ko. Biglang tinapik na Chantal ang mga braso ni Alex. Bakla? Bigla tinapik na Chantal ang mga braso ni Alex. Bakla, hayaan mo na't ngayon lang nakatikim ng kwan. Baka ramdam niya pa yung pogi. Doon sa katauhan niya. Napakawalang pakondangan talaga ng bunganga na isang to. Ano nga ba nangyari sa honeymoon niyo, bruha ka? Kwento naman dyan. Patusok-tusok pa sa tagiliran ko si Alex. Nginisihan ko silang dalawa. Sweet siya. Tumigil silang dalawa at saka nag-appear. Napatingin ako sa paligid at awkward na nganitian ng mga nakatingin sa akin. Hoy, ano ba kayo? Huwag kayong tumili. Saway ko sa dalawang di pinapansin ang sinasabi ko. Malaki ba, girl? Magaling ba? So anong anggulo kayo nagtagal? Nagustuhan mo ba? Gusto ko na lang lumubog sa kahiyan dahil sa pinagsasabi ng dalawa. May kasamahan pa naman kaming intern na kanina pang pasulyap-sulyap sa amin. Kinurot ko sila sa tagiliran, pero ang bes tumigil sa kaharutan, mas sumarurot pa sila dahil sa lalaking dumaan sa likuran ko. Hi, Doc Samuel. Maharot na bati ni Chantal. Nilingon ko si Doc Samuel. May hawak na naman siyang sterilized milk at nasa bibig niyang dulo ng straw. Ngumiti siya at iyon inilis sa kanyang bibig. Hey! Walang kabuhay-buhay niyang bati kay Chantal saka ako nilingon. Hi, Nurse Margaret. Ngumiti lang ako at tumango sa kanya. Agad din naman siyang umalis matapos kumuway sa amin. Kabog, ikaw lang talagang kilala ni Docky Docs. Nangaasar pang sabi sa akin ni Alex. Napakamot ako sa pisngi. Nilingon ang intern na napangiti sa sinabi ni Alex. Ngumuso ako. Bakit Docky Docs? Kasi alam mo na, hinampas ka ang braso ng bakla. Ang duming talaga ng bunganga mo at yung mata mo kung saan sa napapadpad. Humalakak si Alex. Saka tinilingan ang likuran sa intern niya. Pogi ni Doc, diba? Nahihiyang ngumiti at tumangong intern. Napailing ako at iniwan sila. Kumuha ako ng bubblegum sa bulsa ng uniform ko, saka binalatan at giniya. Sinot ko sa trash bin ang balat saka nganitian ng nurse na nakasalubong ko. Tinaka kong daan papunta sa ward, saka sumilip sa mga pasyente. Ito ang bisyo ko. Kapag wala kaming emergency o kaya naman wala na akong ginagawa, masarap kasing makitang gumagandang kalagayan ng mga pasyente namin. Iba ang dating sa akin. Ilang saglit pa'y natigilan ako nang tumulog ang cellphone ko. Kinuha ko to't agad tiningnan. Napangiti ako dahil nagsana na litrato si Daniel. Nasa opisina siya habang nagkakape. Agad kong pinindot ang call para tawagin siya. Hey! Ngumiti lang ako at saka inilas ang bubblegum sa bibig ko. Nakailang kape ka na? Mahina siyang tumawa sa kabilang linya.
Dalawa pa lang, Margaret. Tumango ako at saka pasimpleng umuya bago sumagot. Huwag sobra sa kape, ha? What are you doing? Nangunot ang noo ko. Bakit wala naman akong ginagawa? May kinakain ka ba? Bubble gum. What the... Napailing na lang ako dahil sa pagmumura niya. Sige na, tumawag lang ako para paalalahanan ka. Alright, anong oras ang out mo? Sunduin kita. Napangiti ako dahil sa kilig. Gustong gusto kong sunduin niya ako pero pinigilan ko ang kahorotan ko nagbabadya. Wag na, hintay mo na lang ako sa bahay kung mauna kang umuwi. Are you sure? Tumango ako at nagsimulang maglakad pabalik. Sure na sure. Okay, bye. Take care. Ikaw rin, ingat. Sagot ko at saka sandali pang hinintay ko may kasunod siyang sasabihin pero wala. Piratay niya ang tawag ng di binabanggit ng mga salitang inaasahan ko. Napabuga na lang ako ng hangin. Margaret, wag kang umasa, masasaktan ka lang. Ipinilig kong ulo ko at saka binalik sa bulsa ang cellphone ko. Binalik ko rin sa bibig ko ang bubblegum at saka maring pinagdikit ang mga labi ko at naglakad pabalik sa pinanggalingan ko kanina. Abala na si Alex sa pag-i-inventory habang pinaglalaroan naman na Chantal ang wire ng telepono. San ka galing, bruha? Agad na tanong ni Chantal sa akin. Umiling ako. Wala naman, birisita ko lang ang ward. Di ko naman doon nakang-assign. Ngumuso ako. Masumabang bumisita sa hindi ko teritoryo? Humalakak si Alex. Peste ka? Tatay mo may-ari ng VMH, pa-humble ka ba? Inismiran ko lang si Alex saka pangalumbaba sa information desk. Kumuha ko ng bubblegum sa bulsa ng uniform ko saka inabutan ng intern. Gusto mo? Nahihiya na naman siyang umiling. Wag na po, thank you. Ngumuso ko at saka kinuha ang kamay niya at nilagay doon ang bubblegum. Tanggapin mo to kasi yan ang pampawala ng boredom. Magugustuhan mo yan. Ngumiti siya at saka tumango. Magugustuhan mo yan kasi galing na sa bibig niya, sabat ni Alex. Tanggapin mo kasi bihira yan mamigay. Pinagpapraktisan kasi siya para magandang pag-blow, walang sabit. Sabat din ni Chantal. Tirandilatan ko ng dalawa, ang mata. Ang dudumi niyo talagang dalawa. Humalakak lang ang dalawa. Nilingon kong intern na patawa-tawa rin. Sana assign na ibang classmates mo? Tanong ko sa intern para maiba naman kaming pag-usapan. Sa ortho po na-assign ng best friend ko. Ay swerte siya be. Si Doc Samuel ang heart ng ortho department. May paghampas pang sabi ni Chantal sa intern at bahagyang napangawi. Si Doc Samuel talaga ang pinakagwapong surgeon dito, girl. Dagdag naman ni Alex. Napailing na lang ako sa kaharutan nilang dalawa. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhang sinimulan ko at nakapagtataka na nakikipagtatawanan pang intern sa dalawa. Makalipas ang ilang minuto, hinayaan ko na lang silang magkwentuhan. Paminsan-minsan sumisingit ako sa usapan nila na nagtagal palalo nang mapasarap ang kwentuhan. Natigil lang kami na may dumating na pasyente. Kanya-kanya kaming balik sa trabaho. Sa kabilang banda, sabay-sabay kaming lumabas sa mga kaibigan ko sa ospital. Napahikab ako habang dinaramang hangin sa labas. Sumasakit ang likod ko. Na magka-emergency kasi kanina, sunod-sunod na naging trabaho namin kaya't sumasakit ang katawan ko. Gustong gusto ko nang matulog. Humihikab ko pang sabi, Bruha, yung asawa mo papalapit. Sabi ni Alex matapos akong sikuhin. Asawa ko? Si Daniel? Tumingin ako sa paligid at napasinghap nang mamataan ko si Daniel na naglalakad nga papalapit sa amin. Pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sobrang gwapo niya lalo. Nakasuot lang siya ng itim na t-shirt at cargo shorts na brown. Magulo ang kanyang buhok at may bitbit pa siyang soft drinks na nasa lata. Umabang ang labi ko nang umiti siya at tuluyan ng makalapit. Hey! Tinignan ko sina Chantal at Alex. Parehong ngisi-ngisi ang dalawa. Nilingon ni Daniel ang dalawang kaibigan ko. Hi, may lakad ba kayo? Mabilis na umiling si Chantal. Naku, wala. Excited na nga umuwi yan si Margaret eh. Gustong-gusto raw niyang bumuka. Humilata. Naramdaman ko ang pag-iinit ng pisngi ko. Dahil sa pinagsasabi ni Chantal, humalakak naman si Alex. Iuwi mo na ang asawa mo, Pogi. Ngumiti sa kanila si Daniel, saka ako nilingon. Let's go? Ngumiti ako at takmang tatayo na may tumawag sa pangalan ko. Nurse Margaret! Tumili si Alex. Oh my gosh, si Okidox! Margaret, mukhang type ka talaga niya. Inihampas ko ang dalawa. Ewan ko sa inyong dalawa. Nilingon ko si Doc Samuel nang tuluyan na siyang makalapit.
Nakasuot pa siya ng lab gown at may stethoscope pang nakasabit sa leeg. Ngumiti siya sa akin saka inabot ang cellphone ko. Naiwan mo sa office. Natampal ko ang noo ko. Hala, oo nga, thanks Doc. Tumango ito at lumingon sa likuran ko kung saan nakatayo si Daniel. Sandaling nagtagalan tingin niya kay Daniel saka kumuling nalingon. Babalik na ako sa loob. Ngumiti ulit ako. Sige Doc, salamat ulit. See you tomorrow. Lumayo itong kumakaway sa akin. Agad ko naman sinilid sa bag ko ang cellphone ko at saka nilingon si Daniel. Natipid akong nginitian. Tayo na. Tumango ako at nilingon si Chantal. Nagpaalam kami sa kanila at saka ako'y nalalayan ni Daniel patawid sa kalsada. Pinagbuksan niya rin ako ng passenger seat. At inalalayan ng ulo ko para wag mauntog. Napangiti ako dahil sa pagiging maalaga ni Daniel. Di ko masasabing nagpapanggap lamang siya dahil namang gusto niyang ginagawa niya. O baka nakasanayan niya lang talaga mag-alaga ng babae dahil sa pagiging playboy niya noon. Napakagat ako ng labi. Habang nagmamaneho siya pa uwi ng bahay, tahimik lang kami hanggang sa bigla siya nagsalita. Kumuha ko ng katulong para may gagawa ng gawaing bahay para sa atin. Napalingon ako sa kanya. Nako Daniel, kaya ko namang gawin yun. Responsibilidad ko pa rin pagsilbihan ka bilang asawa mo. Umiling siya at sumulyap sa akin. Responsibilidad ko ring alagaan ka, Margaret. Pagod na pagod ka galing trabaho. Ayokong pagdating ng bahay ka pa magluluto at maglilinis. Napangiti ako at tumango. Sa bagay, tama siya. Sige, hati na lang tayo sa pasweldo sa kanya. No need, ako nang bahala doon. Ngumuso ako. May trabaho rin naman ako eh. Sumulyap siya sa akin. Kaya kitang buhayin. Gusto ko nga tumigil ka na sa pagtatrabaho, kaso nakikita kong mahal mong ginagawa mo. Ayoko ipagkait sa iyong bagay na kapagpapasaya sa'yo. Tsaka wala ka namang gagawin sa bahay kaya maboboard ka lang. Di na ako nagsalita. Napangiti ako dahil sa punto niya. Na makarating kami ng bahay, agad kami pinagbuksan ng gate ng katulong na binanggit ni Daniel. Babae siya na sa palagay ko'y nasa 30 na. Magandang gabi, ma'am. Sir? Nginitian ko ang babae. Margaret na lang po ate. Mas matanda ka sa akin eh. Ngumiti ito at tumango. Nagluto na ako ng hapunan. Maghahain ako para sa inyo. Sige Ate Jel, nagugutom na rin ako eh. Si Daniel lang sumagot na agad tinanguan ni Ate Jel daw. Inakbangayan ako ni Daniel habang papasok kami sa loob ng bahay. Dumiretso kami sa kusina. Pinaghila ako ni Daniel ng upuan. Tinapos naman ni Ate Jel ang paghahain. Kain ka na rin ate, sabayan mo na po kami. Nakangiting pag-aaya ko. Tumango si Daniel bilang pagsang-ayon. Sabayan mo nga kami Ate Jel. Tumango ang babae tsaka naupo sa harapan ko. Nasa gilid naman si Daniel na nag-uumpisa ng kumain. Margaret? Napalingon ako kay Daniel nang tawagin niya ang pangalan ko. Ngumiti ako at tinintay ang kasunod niyang sasabihin. Kailan bang kasunod mong day off? Nag-request kasi ng outing sa Loren eh. Gusto niyang mag-beach kasama tayo? Natigilan ako. Outing kasama si Loren? Ibig sabihin kasama rin ang ex niya na ina ni Loren. Naparunok ako. Gusto kong tumanggi pero wala akong karapatang ipagdamot siya sa anak niya. Sa huli, ngumiti ako at tumango sa kanya. Sige, sa next Saturday ang day off ko. Masaya siyang tumango. Great! Sigurado mag-enjoy ka kasama si Loren. Ngumiti lang ako sa kanya at nagpatuloy sa pagkain. Nang matapos agad akong pumunta sa kwarto namin para maligo. Di ako nagtagal sa banyo dahil gusto ko na talagang magpahinga. Mabilis ang ginawa kong pagligo. Pagkatapos kong tuyuin ang buhok ko, agad kong nahiga sa kama. Maya-maya ay pumasok din sa kwarto sa Daniel at dumiretso sa banyo. Hindi ko na alam kung natagalan siya sa banyo dahil mariin ko ng pedikit ang mga mata ko. Hay, ngayon lang ako napagod ng husto. Makakatulog na ako sa sobrang pagod na maramdaman ko. Ang kamay at palad na marang may namasahe ang binti ko. Mabilis ako nagmulat ng mata at tinignan sa Daniel. Ngumiti ito sa akin. On your stomach, Margaret. Imamasahe ko ang likod mo. Umiling ako. Wag na, matulog ka na rin. No, sagot niya at saka siya na mismo nagbaling sa akin. Hinawakan niya magkabila kong bewang saka ko giniya sa kabila na kinagulat ko. Nagwala ang puso ko dahil sa ginawa niya. Naalala ko mga kwento na Chantal tukol sa posisyon kaya't matindi ako naparunok. Can I lift your shift para mamasahe kita ng maayos? Naparunok akong muli. Sige. Dahan-dahan niyang tinaas ang damit ko. Dilat na dilat ang mata ko habang nagwawala ang puso ko. Lalo pa nang alisin niyang hook ng pangitaas ko. Relax, Margaret. Imamasahe lang kita.
Bulong niya sa tenga ko at saka inayos ang pwesto ng katawan ko. Nagsimula siyang masahin ng likod ko at aaminin ko. Unang masahe niya palang nakaramdam na ako ng ginhawa. Nawala ang kabang nararamdaman ko at nakaramdam ako ng pagkapanatag. Daan-daan kong pinikit ang mga mata ko dahil bumabalik ang antok ko hanggang sa hindi ko na namalayan ang mga nangyayari dahil tuluyan na ako nakatulog. Kinabukasan, kinuwento ko kina Alex ang tungkol sa outing na request ng anak na Daniel na si Loren. Napanganga ang dalawa dahil hindi pala alam na ibang tao ang tungkol sa anak ni Daniel. Nagulat silang dalawa sa revelasyon ko at hindi ko akalain mapapamura si Alex dahil doon. Hanggang ngayon nanananghalian kami sa kantin, topic ang tungkol kay Loren. Girl, alam ng lahat hindi pa nakaka-move on si Daniel sa ex niya. Kumalat sa social media ang biglaan niyang pag-alis ng Pilipinas doon dahil sa pagkabigo ng ex niya. Mahirap kalimutan ng first love, girl. May pag-aalala sa boses na sabi sa akin ni Chantal. Napabuga ako ng hangin. Sinigurado naman sa akin ni Daniel na hindi niya ako iiwan eh. Tsaka may pamilya na yung ex niya. Hindi ka nga iiwan. Ang tanong hindi ka ba masasaktan? Pabuntong hiningang tanong ni Alex. Yumungko ako at kinagat ng pang ibaba akong labi. Di ko naman pwedeng pagbawalan si Daniel na makasamang anak niya. Mabait yung bata, nakita niyo naman yung ring bearer namin, di ba? Yun si Loren, anak ni Daniel. Tumangot ako sa Chantal. Narawan na kami. Karapatan talaga ng bata yun pero Margaret, may karapatan ka rin. Asawa ka na niya. Hindi na ako sumagot. Kumain na lang ako ng kanin habang iniisip ang mga mangyayari sa Thursday. Sa isang araw nila sigurado kung hindi na ako magkanda o gaga sa araw na yon. Can I sit here? Napangat ako ng tingin sa taong lumapit sa amin. Nakatayo siya sa gilid ko habang may hawak na tray. Ngilitian ko siya. Oo naman, Doc. Thanks, Nurse Margaret. Tipid ng ngiti ang sabi nito at saka naupo sa tabi ko. Napatingin ako kina Chantal na nakatingin sa amin ni Doc Samuel. I mouthed what and they just grinned at me. Ngumuso ko at nilingon si Doc Samuel. Nagsisimula na siyang kumain. Pinilig kong ulo ko at nagpatuloy sa pagkain na magsalita si Doc Samuel. Is he your boyfriend? Natigilan ako at nilingon ko siya. Daan-daan siya nagangat ng tingin at nilingon ako. Yung lalaki kahapon. Umawang ang labi ko. Bakit kaya niya tinatanong? Boyfriend mo ba siya? Muli niyang tanong. Ngumiti ako. Asawa ko, Doc. Gumuhit sa mukha niya ang pagkagulat na sa sinabi ko. Automatic ang bababa ang paningin niya sa daliri ko kung saan naroon ang wedding ring ko. Humugot siya ng malalim ang buntong hininga, tsaka tumango-tango. I see, congrats! Ngumiti akong muli. Thanks! At nagpatuloy na siya sa ulit sa pagkain kaya nagkibit balikat na lang ako. Tinuloy din ang pagkain ko. Pagkatapos kong kumain, saktong tumunog ang cellphone ko. Agad ko itong kinuha at napangiti na makitang tumatawag si Daniel. Sinagot ko kagad ang tawag, tsaka binuksan ang kamera. Kumaway ako. Hi! Muli sa seryosong mukha ngumiti si Daniel. Hey, have you eaten? Agad akong tumangot, pinakitang plato ko. Kakatapos lang. Sino kasama mo? Nginuso ko sina Chantal at Alex na nasa harapan ko. Natigilan ako na makita kong hinihilot niyang sentido niya. Ayos ka lang? Agad kong tanong. Ngumiti siya at tumango. I'm just having a headache but I'm okay. Mag-overtime nga pala ako dito sa office. Kaya mo bang umuwi o susunduin muna kita? Agad akong umiling. Huwag mo na akong sunduin. Uuwi na lang ako mag-isa. Marunong naman ako mag-taxi. Pabinuo kong sagot. Gusto mo bang ipahatid ko dyan ng kotse mo? Muli akong umiling. Okay lang ako, Daniel. Huwag mo akong alalahanin masyado. Hindi ko na kasi ginagamit ang kotse ko dahil palagi naman akong sinasabay kapag papasok na siya. Ngayon nga lang siya papalis sa pagsundo sa akin pero okay lang naman. Marahan siyang tumango. Alright, tawagan mo ako bago at kapag nakauwi ka na. Agad akong tumango habang natatawa. Opo, mahira rin siyang tumawa nang nagpaalam. Naibalik ko sa bulsa kong cellphone ko. Sunod-sunod pang hampas na natanggap ko kina Chantal. Bruha ka? Ang sweet-sweet ninyo. Margaret, ang swerte mo. Napapangiwi na lang ako sa mga pinagsasabi nila. Nahihiya ako nilingon si Doc Samuel at ngiritian ko na mapansing nilingon ko siya. Ang swerte ng asawa mo sa'yo. Seryosong sabi niya na ikinangiti ko. Maging sina Chantal na tigilan dahil sa sinabi ni Doc Samuel. Napatikim ako at umiwas ang tingin. Tumango naman si Doc Samuel sa kamarahang ginilang buhok. Mauna na ako. Paalam niya at saka agad nang umalis.
Napatingin ako kina Alex. Mukhang type ka talaga ni Doc Samuel, bruha. Bahagya akong umuso. Parang di naman. Gaga, kunwari hindi naghihinala. Ayun oh, kitang-kita sa mukha mo, naiisip mo rin yun. Tinatanggi mo lang. Sumimangot ako. Mahal ko ang asawa ko, no? Wala naman ako sinabing di mo mahal. Tsaka nito. Inismiran ko lang si Alex at tinignan sa Chantal na napailing-iling bago nagsalita. Sana lang kayo na Daniel ang magkatuluyan dahil kapag ikaw napunta pa sa iba, maniniwala na talaga ako sinumpa si Daniel ang mga sinaktan niya noon. Mas nalukot ang mukha ko sa sinabi ni Chantal. Hindi ko iiwan si Daniel, no? Mahal ko yan, saka alam niyo naman kung gaano ako nagpakatanga sa paghintay sa kanya noon kahit walang kasiguradahang babalik siya. Sinuwerte lang talaga ako na siya napili ni Dad para sa akin. Di na sumagot pa si na Chantal. Napabuntong hininga ako habang iniisip ang mga sinasabi at ikinilo si Doc Samuel. Kung pagbabasihan ng mga yon, kumpirmado. Interesado nga siya sa akin, pero hindi naman siya magugustuhan dahil ang puso ko'y nakalanap para sa lalaking pinakasalan ko. Mahal ko si Daniel at natitiyak ko magiging masaya kami. Ang kailangan ko lang gawin maghintay na mahalin niya rin ako, katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kailangan ko lang talaga siyang tulungan na kalimutan ng ex niya. Kapag napalitan ko ng ex niya sa puso niya, magiging masaya na kaming dalawa. Walang duda yon, dahil hindi ko bibigyan si Daniel ng dahilan para hindi ako mahalin. Alam mo, Margaret, sa tingin ko ang kailangan mo, anak, para mabaling sa yung damdamin ni Daniel. Natigilan ako sa sinabi na Chantal. Anak? Hinampas ni Alex sa Chantal. Paris ka ba? Gagamit ka pa ng bata? Di naman niya gagamitin eh. Kumbaga yung bata magiging daan sa puso ni Daniel. Sa tingin ko kasi mahilig sa bata yung playboy na yun. Napaisip ako sa mga sinabi ni Chantal. Posible nga kayang ang maging tulay para sa katuparan ng pangarap kong mahalin ni Daniel. Unconsciously, napahawak ako sa tiyan ko. Kailan kaya ito malalamanan? Tuloy na bang magkakasundo si Daniel at Margaret? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.